2 pieces per square meter po yung ilalagay natin. Dito po sa Isabela, hindi po masyadong extensive. Extensive po yan, usually po, pag extensive, sa lumot po tayo umaasa ng ano. Tipid naman sa pagkain, ano? Opo, tipid po, pero konti lang po Konti yun. lang din. Tsaka mas matagal po yung ano natin, pag-aalaga. Ganun po. Sunod naman po, mala intensive or sa English po, semi-intensive. Ito po, mas 20,000 to 40,000 po na piraso sa isang fish pond ang nilalagay natin. Or 2 to 4 pieces po. Grabe per nun, square ah. meter. Hindi, konti lang yan. Kukumpara mo sa area. 4 lang yan eh. Yung sa'yo nga pa eh. 120 siguro dapat. Tapos ito po, pangatlo po, pinakamarami na po, intensive. Ano po siya, mas 5 hanggang pataas po yung ano niya. Yun po, pag intensive, ano na po yan, kailangan na po yan ng mga aerator minsan. Tapos mas mahigpit po yung mas tutok po tayo sa pag-aalaga. Ganun kasi mas malaki po yung investment natin. Mas malaki po yung possibility na mag-fish kill. Tapos pagpili po, so dito po hindi po tayo basta-basta lang maglalagay na gusto ko mag-alaga ng tilapia. Hindi po tayo basta-basta maglalagay kung saan-saan. Kino-consider din po natin yung lugar or site selection po tayo. So una po, kailangan po niyan, may lalim po siya ng 80 to lalim ng palaisdaan na hindi bababa sa 80 centimeters po or 0.8. So 0.8 meters pataas po tayo. Kasi pag masyado pong mababa, hindi po idea sa paglaki ng isda yun. Tapos, may sapat po na patubig kasi po nag-aalaga tayo ng isda. So, dapat po, enough po, may source po tayo ng tubig. Either po na deep well or irrigation po. Ganun. Free flow. At ang uri po ng lupa ay luwad or ano po. Hindi po siya clay. Loamy po siya. Ganun. Kasi pag clay po, baka po lumabas po yung tubig, may seepage po na mangyayari, ganun. Enough po siya, yung uri po ng lupa, enough po siya para makahold ng water. Tapos po, hindi pa po siya masyadong makaka-degrade ng paglaki ng stock or ano po siya, acidic or basic, ganun po. Kasi nakaka-apekto rin po yung lupa sa paglulumot natin, ganun po. Tapos, pond preparation po natin para bago po tayo mag-alaga. Patagin po muna natin yung ilalim ng palaisdaan. Pero sa iba po, ang ginagawa, yung iba po, hindi po nila pinapantay. May isang part po na malalim. Doon po yung mga isda pag mainit. Diba po? Tapos, alisin po yung mga peste. Ganun po. Mga kohol. Or yung iba pong isda, mga hito. Ganun. So, matatanggal po yun. May iba-iba pong ginagamit. May iba pangmatay sa kohol. May iba naman po tisid kung may ibang isda na hindi natin gusto. Tapos meron naman po, para matanggal yung mga ganyan, ini-insure po nila na yung ano, lalo na po sa mga hito, sa mga, ano pa po ba isang uri ng hito? Dalag po. Ini-insure po na, talagang pinapatuyo po talagang mabuti yung ano. Kasi po, kahit wala pong tubig yun, kahit 2 weeks, pwede po silang mabuhay. Wala pong butas yung pampatayin, meron kayong tinda? Wala may po. pinagkukunan kayo? Wala rin. T-seed, sir. May pinagkukunan lang, sir. Saan? Sa Santiago, sir. Saan banda doon? Sa may Isabela Feed Supply. Dito sa may Santiago. Isabela. Patigil mong patubigan yung isa mo rito. At tirahin natin ng ganon. May ano Yung po ba, may pamatay. mga peste po ba? Kinuryente naman na namin, pero nung una marami. Marami. May part talaga na hindi natutuyo eh. Pero napatuyan naman natin yun. Napatuyan Yung naman karamihan, naman. pero may Nakuha lahat yan. area na hindi tuyo. Kaya lang baka Ano po nasa isda baba. ang meron? Yung yan. Hito. Tsaka dalag. Tignan din po natin yung gilid nung ano, kung baka po may butas. Kahit po Wala. patayin po natin lahat, baka po makapasok. Tapos nakakasira po rin sila kasi ng ano, ng diet natin. Wala. Nasa gitna yung tubig. Okay. Tapos, ito po yung ginagamit. T-seed po. Ito po yung T-seed. 150 to 200 kilograms kada hektarya po. Ganon. Sa pag-apply po natin to, 5 centimeters po yung tubig sa fish pond. Tapos ang epekto po niyan after 12 to 24 hours. Ayan po. Pina-flush yan ano? Yung ano po. Pina-flush pa ba? Hindi na. Hindi na, sir. Pag yung T-seed kasi ano siya, organic siya na natural na siya. Pag yung mga gumamit ka na ng chemical, sir, yun ang flush mo, yung gumamit ka na ng insecticide. Ito po, lime, tsaka ammonium sulfate, tsaka quicklime. Mabilisan lang po. Pero yung TC tsaka Deris root, 12 to 24 hours po. Ammonium sulfate.
Nakakabili po yan sa mga ano. Meron po yan sa Ammonium mga- sulfate, di ba 0020 yan? Ay, 2100 yan. Oo, sir, naman, sir. Oh, yata. O, pwede kang gumamit, sir, ng ano, yung agri-lime na lang. Agri-lime. 2100 yan eh. Usually po agri-lime na lang po ginagamit nila. Tapos, pinantay na po natin yung fish pan, yung pan bottom, tapos sinanggal na po natin yung peste. Ngayon po, maglalagay na po tayo ng apog. Kung para po sa matama po natin yung asim acidity. Kasi po, pag hindi po natin natama yun, makaka-apekto po yun pag naglagay na tayo ng tubig. Yung mga acid po na hindi nakasingaw sa lupa, kasi po yung, lalo na po pag matagal na po tayo nag-aalaga, yung mula po sa previous na pag-aalaga natin, yung acidity po, tumatago sa lupa, sa ilalim. Yan, saan din nakakakuha niyan? Sa ano lang po, saan po mga, yung pintahan. Ah. Powder din? Oo, sir, powder. Apog, maraming apog. Walang problema. Kay Mariel, marami. Bagong buto, sir, kahit hindi Hindi ka na po hindi na mag-apog. Ganun. Di Mariel. Pinapinalas na lang po yung pH ng ano natin. Basta ang pH po ng ano natin dapat is 6.5 to 6 to 9. 6 to 9. Hindi po 8. Yan. Tapos po, maglalagay papasok na po tayo ng tubig. 0.75 to 0.8 centimeters po. 3 to 4 days po natin nahayaan yung tubig na nandun hanggang sa magkakulay po siya. Ganun, green. Hindi po brown. Green po. Ganun. Tapos maglagay na po tayo ng pataba para po magka-lumot. Ay, yung iba po, gumagamit po sila ng ano ng chicken manure. Pero meron na po. Pero sa kung pwede rin po, abono na lang. Halo. Ganun. Pwede pang panggalingan ng bakterya nga naman yung Mas kasi. advisable, sir, yung Abono. Ammonium. organic. Ay, inorganic. Inorganic na lang. Meron doon nakasako sa gitna, pinapakanan. Kasi sir, pag chicken manure, katulad po nung napuntahan ko nung nakaraan, tumataas po kasi ammonia nun. Oo. Lalo na po pag umuulan sir, hindi rin po magagamit yung chicken manure kasi kailangan po niya ng araw para makapagpag-green ng tubig. Ganun. Ito po yung fertilizer application rates. Urea po 4600 tsaka ammonium phosphate 1620. Mas mataas po pag ammonium phosphate yung gagamitin natin. 50 to 70 lang. 70 po. Urea po 30 to 50. Per hectare na po yan sir. Tapos pag-uulog po, yan. Pagka-condition po kasi hindi po dapat yung diretso po nahulog kagad. Kasi po mas stress po sila nun pag ganun. So, iiwasan po natin sa pag-aalaga, iniiwasan po natin mas stress yung isda kasi makaka-apekto yun sa laki at sa survival nila. Kaya stocking po, yung parang bubuksan lang po natin yung plastic. Tapos, unti-unti po palulutangin po 10 to 15 minutes. Tapos, bubuksan na po natin yung plastic. Kasi po, pag nilagay pa lang po natin yung tubig, yung plastic na may similya, para po yung masanay siya sa temperature po ng tubig. Ganun po. Tapos bubuksan po natin, unti-unti po tayo maglalagay ng tubig sa sa plastic galing po dun sa fish pan. Tapos po, hindi po natin itatapon bigla. Unti-unti po natin ilulubog yung plastic. Tapos hayaan lang, hindi mo natin ipupush yung similya. Hayaan po natin yung fingerlings na lumabas po ng kusa sa parang tsaka po para kusa po sila. Ibig sabihin po, nakondisyon na po sila lumabas na tayo na po sila. Tapos at kumapalaki naman po, pagbibigay ng tamang-dami ng pakain. Dami ng pakain po, para po makompute po natin kung ilan po yung papakain natin. Consider po natin kung ilan po yung hulog natin. Tapos kung multiply po natin sa ano po yung gusto nating bigat ng isda pag harvest. Tatluhan po ba, apatan? Pag apatan po, bali 1,000 divided by 4. So, 0.25 po yung gagamitin natin. Pag dito po, halimbawa po, 10,000 times 0.25. Tapos po, porsyento ng nabuhay na isda or survival. Kukunin po natin yun. Kung dito po sa Isabela, usually po ang survival, 65 to 70%. Mababa, Opo. mataas na yan. Okay, yun na po Okay na yun. yung 65, sir, kumikita ka na din. Opo. 65 to 70% na po yun. So, kung, halimbawa sir, 10,000 times, yan po, ang gagamitin po natin dyan, depende po, 0.65 or 0.7. Tapos, feed rate po, bali yung feed rate po, malalaman po natin yun dun sa brochure na, may feeding guide sa feeding guide po namin sa brochure. Meron po dun kung starter, grower, finisher. Meron po dun. Times lang po natin kung 4%, 0.05 po.
Ganun. Yan po yung dami na pakain. Tapos kung ano po yung makukuha natin dyan, pang buong araw na po yun. So, i-divide na lang po natin kung ilang beses tayo nagpapakain. 2 o 3. Ganun po. So, dami na isda. Example po natin, 1,000 pieces. So, ang gusto po natin, 100 grams per sampuan. Tapos, porsyento po na nabuhay, dito po medyo mataas. Kasi matagal na po itong presentation. 90%. Tapos, ang feed rate po, 3%. So, multiply lang po natin. 1,000, multiply po natin sa 0.1. Kasi po, yung 1 po ay kilogram na po yun. 1 kilo. Tapos, 0.9 po. Tapos, 0.03. Ganun po. So, yan po. Multiply po natin. 1,000 times 100. Pero, inano po na po natin. In-adjust. 100 grams per kilo. 0.27. Opo. 2.7 kilo. Kilo. Opo. Kilo po. Sa isang buong araw na po yun. Tapos mga factors na nakaka-apekto sa pagkain ng isda. Yung laki po ng isda. Siyempre po, habang dumalaki sila, mas tumataas po yung demand nila sa pagkain. Yung natural na pagkain sa palaisdaan, katulad po sa Pangasinan, masyado pong malumot yung mga fish pan doon. Kaya konti lang po yung kailangan nilang pakain. Kung dito po sa Isabela, expect po natin na mas mataas kasi hindi naman po kasing lumot ng katulad sa Pangasinan. Ganun po. Temperature po ng tubig. Ang ideal po dito 28 to 32. Pero kapag malamig po kasi, kumukonti po yung gusto nila eh. Ganun po. Kasi po malamig po, hindi po ideal yung temperature. Ganun po. Mas kalidad po ng tubig. Siyempre po, kung hindi po maganda yung pH, yung DO, or yung ammonia po masyado mataas. Imbis po na, parang ni-stress po sila. So, wala po silang appetite para kumain. Ganun. Pero kung maganda po, siyempre po, maganda rin po silang kumain. Tapos, kalidad po ng patuka. Meron po kasing talagang, halimbawa sir, kung ang isda natin, maliit pa, tapos yung pinapakain natin, yung size po na pinapakain natin, malaki, siyempre, hina po yung demand nila. Hindi po sila lalaki. So, dapat po kinoconsider po natin yung patuka. At siyempre po yung sakit na iniiwasan natin lahat. Siyempre. Yun po. Tapos, maayos na kondisyon ng tubig. Ito po yung listahan. Temperature po, 25 to 32. Pero dito po sa Isabela ata, nakakaabot po ng mga 34. Ganun. No, hindi lang siguro pagka summer talaga eh. 34, 38. Ang pH po, 6 to 9, 6.5 to 9. Dissolved oxygen po na nasa natin, greater than 4. Pag bumaba po sa 4, medyo delikado na po. Hinihimatay na sila. Parang umaano na po sila. Pumapaibabaw na po sila. Ganun. Ito hindi lumakas ulan kanina eh. Lulutangan yung stomach niya. Lumakas-lakas. Iba po ang panahon ngayon. Panis na. Sun. Mas mababa po dapat sa 3.0. Nitrite. Mas mababa rin po sa 1. At hydrogen sulfide. Dapat po konting-konti lang po talaga. Hydrogen sulfide. Ano po yung nakakapagpabantot sa sa ilalim ng ang carrying capacity po na 100 to 150 kilograms ng feed kada hektarya, kada araw po. Yun. May iba't iba po tayong gamit para mag-check ng water quality na magagamit po. Meron pong DO meter, pang-check ng DO. Lahat yan dala-dala nyo ngayon? Wala po. pH meter lang. Ay, pH na. Chemical lang po sir kami. Chemical solutions. Parang depende po yun sa kulay. Tapos i-read lang po namin. Ganun po. pH meter. Second disc, ito po kung kung ideal pa po ba yung pagka-green ng tubig natin o hindi na. Ganun po. At thermometer sa temperature. Tapos paraan po ng pagpapakain, meron pong hand feeding. Kaya po yung mga caretaker po natin, pinapakain nila. Meron naman pong feeder mismo. So hindi naman po tayo gumagamit ng feeder dito. Meron pa pong automatic feeder or demand feeder. Sa Pangasinan na po yan. Yung automatic feeder po, siniset po natin kung anong oras lalabas. Lalagyan lang po natin yun ng pakain. Isiset po natin kung anong oras siya kumakain. Ay, maglalabas ng pakain at gaano karami. Yung demand feeder naman po, parang yung isda po, lumapit nun sa demand feeder. Naglalabas po siya ng feeds. So, para po sa kalidad ng tubig na importante po sa atin, malinis po, syempre ligtas.
magpalit daw po ng tubig isang beses, isang linggo. Pero pag ano na po yan, sir, pag mga more than 1 month na yung isda natin, Magpalit, o dagdagan lang. Dagdagan lang ng leba, di ba? yung iba po kasi nagdi-drain, habang naglalaba palabas po na. Overflow. Sir, Irrigated yun. Kung alam ba berding, usually sir sa grower stage kasi you don't announce marami lumot. So yung iba kasi sir parang inflow, outflow. Sampling po, kailangan naman po yung sampling para po malaman natin kung tama na po ba yung bigat ng isda or kami po, pag pumupunta po kami sa farm, magsasampling po kami para ma-check po namin kung tama po ba yung laki ng isda natin sa pakain natin. Tapos para rin po ma-determine namin kung tama po ba yung dami na pinapakain nyo, sobra po ba o kulang para ma-achieve po natin yung gusto nating bigat sa tamang oras. Baka po, konti nga lang pinapakain pero abutin naman po tayo ng 6 na buwan. Ganun. Tapos sampling po is para makuha po natin yung timbang ng isda, bawat isa, bigat ng isdang nahuli, divide po natin kung ilang piraso siya. Ganun po. Bawa po, sa 1 kilo, nagkakuha po tayo ng 20 piraso. So, 50 grams po, kada isa na yun. Yun po. Tapos, doon na po natin matidetermine. Meron naman po tayong feeding guide. Malalaman natin may grams, may feed rate. Yun na po yung, malalaman na po natin kung ilang pakain dapat ibigay. Tapos, FCR, familiar po kayo dito, sir? Feed conversion ratio. 0.5? Hindi. 0.5. 0.5. Mas maganda, 1 po. 1 po ang ideal natin sa feed conversion ratio. So, ito po yung nagsasabi kung gaano po kadami yung napakain na FCR po, kung ano po yung sagot ng FCR natin, yun po yung kilo ng feeds na napakain natin para makapag-produce po tayo ng 1 kilo ng isda. So, kung 1 pong kilo yung napakain natin ng feeds sa 1 kilo ng isda, maganda po yun. Kikita po talaga tayo. Mas malapit po sa 1, mas maganda. Pero kung mas malayo po sa 1, kahit point lang po yan, mababawas po yun sa kikitain natin. Nadagdag po yun sa gastos natin sa feeds. Ganun po. Ito ay maaaring basehan kung ang operasyon ay kikita o hindi. So, pag nagsiseminar po kami sa mga barangay, kung gusto nilang malaman, kasi kami, ganito lang kami, paano namin nalalaman kung kikita kami? Ito po yung tinuturo namin. Ganun. Tapos, ito ay maaaring sukatan kung ang patuka ba ay maganda o hindi. Kasi nalilito, ang dami-dami ng feed sa market ngayon. Ano bang pipiliin ko? Yung mas mura ba? Ganyan. So, bakit kaya siya mura? Kung gusto niyo na pong malaman, pwede niyo pong gamitin yung FCR. Ito po ay maaaring masaya ng improvement sa pagdesisyon ng feeding management strategy. Halimbawa, ang laki ng pakain ko dito. Anong problema? Ganun po. Ganun po tayo mag-iisip. So, para po ma-compute natin, ito po, madepende na po siya sa performance talaga. Nag-harvest na po tayo. Kaya kayo po mismo, talaga masasabi niyo, itong performance ng feeds na ginamit ko. So, lilista po natin, ilang bags ang napakain natin sa itong harvest na to, 10,000 yung inalagaan ko. Ang napakain ko is, kung ilan po yung napakain nyo, ililista nyo po yun. Ilang bags. Para po ito, gamitin natin sa FCR, kabuuang timbang ng patuka, i-divide po natin kung ilang kilo po ng isda yung na-harvest natin. Ganun po. Halimbawa po, naka 1,000 kilo po tayo ng pakain. So, kung halimbawa, sir, ilang bags tayo, naka 100 bags tayo, itatimes po natin yun sa 25. Kasi 25 kilos naman po kada bag. Yun na po yung kada kilo nun. I-divide po natin sa harvest nyo, nakailang kilo po ba kayo ng isda? 800. Ang FCR po natin, 1.25. Yun po. 1.25 yung FCR. So, kada 1 kilo po ng isda natin nung nakarang harvest, 1.25 na kilo ng feeds po yung ginamit natin. So, i-compute nyo na po yun. Mako-compute nyo na po doon. Etong feeds na to, kada kilo nito is ganito. Ita-times nyo pa po yun sa 1.25. Para po makuha nyo yung totoong ginastos nyo kada kilo ng feeds. Hindi lang po yung yung unang tanong nyo, magkano ba feeds mo? Ganun, hindi po yun. Ito po, based na po ito sa performance ngayon. So, kung 670 po siya, divide po natin sa 25, ita-times pa po natin dito. Hindi lang po, divide by 25, yun na yung nagastos ko para sa isda ko. Hindi po. May FCR pa po tayong tinatawag. Tapos, pag-aani o harvesting, hindi po tayo basta isang anihan lang. Meron pong partial harvest, hindi po lahat na-harvest.
So, ang tubig sa palaisdaan ay binabawasan ng konti para mapadali po yung paghuli natin ng isda. Pero hindi po talaga natin binabawasan. Kuha lang po tayo, most lang po ng isda, i-harvest natin, pero mag-iiwan pa po tayo. Tapos, complete harvest na po, lahat na po ng isda na ani. Tapos, yung palaisdaan po, talagang dinidrain na po natin para masiguradong lahat ng isda nakuha po. Yun. Mga sintomas kung ang isda ay may sakit, so, dumadami po yung patuka. Diyan po kayo magtataka, 10,000 to, bakit 1 kilo lang yung napapakain ko? Yung mga ganun po. Paggilid ng isda sa dike, ibig sabihin po yun at may mga physical abnormalities sa isda. Paggilid sa dike, maaari pong kulang sa oxygen, ganun po. Pero pag sa umaga po yun, tas maliliit pa, normal lang po yun. Ganun po. Yung physical abnormalities, depende po yun kung hindi po maganda yung fingerlings na makukuha natin or may bacteria or virus sa fish pan natin. Tapos, practical na paraan sa pagsugpo ng sakit. Siyempre po, maayos na paghahanda ng palaisdaan. Yung tubig po na may maintain natin na ideal siya sa paglaki ng isda. At pamahala po sa pagbibigay ng patuka. Hindi po natin na-skip, hindi po nagkukulang. Tama po yung napapakain natin. Tapos, magsasampling rin po para hindi lang po natin malalaman kung tama yung laki. Makikita po natin ng mabuti kung ano itsura ng isda. Ganun po. At feed reduction technology, dito po kasi sa natin, may tinatawag po kaming feed reduction technology. Binabawasan po yung pakain para eventually mabawasan din po yung gastos natin na hindi po natin parang nasa-sacrifice yung paglaki ng isda, yung pwede natin kitain. So, quality inputs. Ito po, mayroon po tayong tinatawag na quality inputs, yung fingerlings, yung patuka, tapos feed management po. 3 po yun. Feeds, management, tsaka fingerlings. Ay, fry po. Tapos, ilagdag po natin sa quality management. Magandang tubig at mabuting pagnangalaga ng similya. Ang resulta po niyan, sustainable farming operations for malaking kita, maliit na pag-maintain ng palaisdaan. Ganun po. At, yun lang po yun. Tapos na po. Nasa kanya ba yan yung PPP na yan? Nasa site niya? Wala po. Kasi kanya-kanya po kaming preparation. So, wala pong talaga. Depende po sa need po kasi ng tao yun. Pero sa may site niyo, andun din yung mga guide. Meron, sir. Meron naman po tayo isa pa.